Oh, asan ako? Eh? Eh? Alright, so ngayong araw is napakaganda ng araw. Nakita nyo, ang ganda ng weather natin ngayon. Natapos na yung ulan. Kanina umaga umulan pa eh, kaya ngayong hapon na ako nakabiyahe. And ang oras natin ngayon is 4 PM. Goal lang natin ngayon is 5 trips, no? 5 to 10 trips, bahala na. So malamang nasa title naman natin yan. Meron kasing pasok na bukas. Today is Monday, holiday dito sa Japan. So Martes na kami may pasok. Alright, so it's 4:12 to be exact, no? So mag-online na tayo. Habang nag-aantay tayo ng order, ikot-ikot lang muna. Oop, may pasok na agad na order. So 3.3 km for 670 yen. So, tara, papunta dun sa first pick up natin, 7 minutes. So yun, isa pala sa question na madalas, napakaganda daw na kalsada dito, pero wala daw masyadong nakamotor. Hindi naman siya kailangan lahat ng tao. Normally, bike talaga ang ginagamit dito. So ginagamit lang siya para pang grocery, kung may bibilin ka, papasok sa trabaho kasi malapit lang. Siguro maaring makakita kayo ng ibang mga nagko-content or content creator din dito sa Japan na mga Pilipino na merong sasakyan. Sa palagay ko, ang pinakamadalas niyan is nasa probinsya sila. Kasi sa probinsya naman, isa sa basic needs nyo talaga yung sasakyan. Kung wala kang sasakyan, magiging mahirap yung pang araw-araw mo. Dito naman sa Tokyo, hindi. Salamat pala sa mga nag-recommend sa akin. Plastic ng yelo daw ang ilagay ko sa cellphone ko kapag umuulan. So okay naman yun. Kaso nga lang, inisip ko saan ako bibili ng plastic ng yelo dito. So may mga plastic labo naman dito, pero hindi ko sure kung may ganong size na ginagamit sila dito. Pero tingin tayo. Tsempohan natin yung bawat hinto ng bawat daan ng train. One minute, doon na tayo sa pick up natin. Doon na tayo. First pick up. Dito, ang ganda ng store nila. First order. Next stop natin, 1 minute away. Ano to? McDonald's din. Pero hindi ako dito yung tinatambayan ko. Sa ibang lugar tayo ngayon. So plano ko pala, laki kasi na itong camera ko, Action 5 Pro pala yung gamit ko para sa mga nagtatanong. Gusto ko bumili ng Nano para pagpapasok ako sa mga store, dito lang siya. Tapos pwede ko namang i-blur na lang para at least na isasama ko sa loob. So tingnan ko lang, siguro next month pag sahod, bibili na tayo ng maliit na camera para nandito sa dibdib ko. So ito ngayon, ito nakikita nyo sa may tawid, merong festival. Dito kami pumunta kahapon, nag food trip kami, pero hindi ko na na-vlog eh. Tawid tayo sa kabila, andun yung McDo. Ikot tayo, wala palang tawiran ng bike dun. So dito pa tayo, papunta dun sa kabilang side. May festival, ang dami ng tao. Kasi maganda na yung weather, ilang araw nag-uulan. Last day din ito ngayon, kaya talagang maraming tao. Ayan. Daming tumatawid. Ito na lang tayo. Alright, dito na tayo, second pick up, McDonald's. Second order. Alright, so ayan, kabilaan na yung order natin dito. Okay naman sila. And start na tayo mag-deliver. So yung So yung first order natin, 2 minutes away lang. Itong pinick up, itong kaka-pick up ko lang ngayon Nakakatawa talaga pag ganito yung mga delivery, 2 minuto. Tinamad lang talaga lumabas ng bahay. Siguro pag marami ka rin talagang pera, o nakakaluwag ka, no? Hindi ka na lalabas-labas masyado ng bahay. Lalo pag ganitong holiday nga pala ngayon, no? So siguro talagang pahinga sila. 2 minutes away mula sa McDo ang bahay nila. May nagtanong pala ako ng microphone yung gamit natin. Wala po akong gamit na microphone. Yung sa Action 5 Pro lang.
So sobrang tahimik kasi dito sa Japan. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, yan lang talaga yung mga tumutunog na yun. Tulad halimbawa nagsasalita ako, naririnig ako ng mga tao. Ay, dito na pala tayo. Dito nga. Nakay ng pinto. Meron pa tayo isang order dyan. Next deliver natin is 4 minutes away. May nag-comment pala, no, sa Pilipinas, ang food delivery pala doon hindi umaakyat sa mga condo. Parang mas madali yun, no? Lalabas lang sa labas yung customer. At least mapuntahan mo lang yung condo, kung ano man pangalan nun, may aabot mo na sa kanya. Kaya lang hataw natin, sayang tong mahabang straight na to. Napapansin niya, ako kita sa frame ng camera, meron tayong mga salamin. Ayan sa kanto, kabilaan. Minsan pag walang stoplight, meron mga ganyan. Lalo sa mga sobrang looban na, meron mga convex na mirror. So advantage pala sa Pinas, no, na meron kang mapagtatanungan. Dito sa Japan, wala kang mapagtatanungan. May mga kapitbahay niyan, hindi niya kilala. Kahit kami, hindi namin kilala kapitbahay namin, hindi nila kami kilala. Kahit yung katabing katabi. Kasi hindi naman sila lumalabas ng bahay. Tapos wala nakatambay sa labas. So walang time para magbatean, mga ganun. Taga saan ka, mag small talk. Malabo yun sa mga kapitbahay dito sa Japan. Halimbawa, nasa condo ako na pinupuntahan, mga apartment. Walang guard. So hindi ako makakapagtanong na kapag hindi mo alam yung naliligaw ka na, nasaan ka, or di mo mahanap yung bahay, pwede ka magtanong. Parang, okay, halimbawa sa mga mansion. Di mansion kasi tawag dito sa mga condo. Mansion. So, halimbawa, di ba, nandun ako. 5 tower yon. Kung sa Pinas, pwede ka magtanong sa guard na parang, sir, saan ang tower na ganito? Tuturo ka na. Dito wala kang magtatanungan kasi walang gwardiya. Walang mag-a-assist sa'yo. Kaya yung malalaking condo dito, minsan tinatanggihan ko rin yun kasi halimbawa 5 tower yon. Tapos nasa kabilang dulong tower yung pupuntahan mo, yung bike mo nandito sa tower 1. Mahirap din. 1 minute away. Pinadaan pa ako sa loob ng map. Minsan pinapadaan ako sa maliliit na ganito, palit ng palit yung daan eh. Ayun, kapag niyan, liit niya, no? Pero dito tayo. Kaya ako ginagawa ko pag nagmamap ako, kahit pinapapasok ako sa ganitong iskinita, sa ganyan, doon ako sa malaking kalsada lang, lalo pagkagabi. Hindi naman delikado, pero madilim. Alright, lakad na naman tayo dito. Ang hagdan lang. Tataas ang bahay dito rin. Third floor, 4th floor. 420. Nasaan to? Kunin natin yan kasi pabalik yan sa lugar namin. Bago ako umalis kanina, meron akong baon. Ito, 150 yan para pambili ko ng tubig. Yan lang ang baon ko. Ang tubig dito, ayan, 110. Bottled water. Kung sa Pinas, 40 to 45 peso. Saan na ba tayo? Ano pipick up pa natin? Ice cream. First time ko pipick up ng ice cream. Tara. Kalimutan ko pala magdala ng extra battery ng camera natin. Pero palagi ko kaya naman. Makunat naman yung battery ng Action 5. Dito pagkagabi maganda kasi maganda yung mga ilaw ng poste. Para may style siya na bilog. Ayun ko nakikita nyo sa may bandang taas. Tapos kulay yellow siya. Isang straight siya na mahaba. Ganda nito sa gabi. O, diba? Lumampas na naman ako. Daldal kasi ng daldal. Kakaanan tayo. Pero okay lang. Kasi ano lang naman. May iba lang yung way. Puro looban ang daan natin ngayon. Op. May grupo yung mga yan Dito kasi marami ring mga hobby, mga seminar kung gusto mo magkaroon ng mga friends. Pero alam nyo ako, isa sa gusto ko talaga gawin sa buhay, gusto ko matry dito sa Japan, no? Makagawa ng short film. Sa totoo lang, mga 3-4 na ang naisulat kong short film kasi parang gusto ko
mag-filming, ganyan. Pero yung mga simple lang. Pero gusto ko gumawa talaga ng short film. Gusto ko maging director sa ganun. Pwede rin ako yung artista, di ba, sa una. So siguro pagtagal, mga makilala tayo na mahilig naman mag-video shoot, mga ganyan. Mga Pilipino dito sa Japan. Baka magawa natin yung project na yun na gusto ko. Kaso nga lang, kaya hindi ko rin nire-release. Tinitesting ko yun eh. Kaya ko naman eh. Ako mag-video, ako mag-edit, ako yung artista. Ang kaso, hindi ko nagugustuhan yung mismong sulat ko. Hindi ako satisfied. Parang hindi ganun kaganda. Kaya hindi ko rin siya tinutuloy. Aaralin ko pa. Yung mga nagtatanong pala kung anong season maganda magbakasyon dito sa Japan. So pinakamaganda is yung spring and autumn. So ngayon autumn. Nakita nyo naka-t-shirt tayo. Pero maya maya malamig na. So pwede ka na mag long sleeve ng manipis. Di kalamigin. Pero kung di kalamigin, pwede naman. Temperature natin ngayong araw 24. Pero next week, itong week na parating, bababa ng mga 15 degrees na eh. So medyo malamig na yun. Kailangan mo na rin talaga naka-jacket. Pero yun yung perfect kasi hindi siya sobrang lamig na sasakit pa yung kamay mo. Parang yung nagagala ka, kahit anong lakad mo, hindi ka papawisan. Pero hindi ka lalamigin. Ganon kapag spring tsaka autumn. Sa autumn, maganda yung autumn leaves. Nagkukulay dilaw. Makikita nyo rin yan kapag autumn na. Kasi may mga pupuntahan kaming pasyalan yan. Kaya dumidiskarte tayo ngayon. Napakaganda ng mga autumn leaves. Red, then yellow. Tapos kapag spring naman, month yun ng mga March, April, puro cherry blossom naman ang makikita natin. So yun ang pinagkaiba. Kung nasa sa inyo na kung anong gusto nyo na season. Pero yun yung perfect na lamig at init sa hindi sobrang lamig, hindi rin mainit. Alam nyo, etong Baskin Robbins 31 ang tawag nila sa Baskin Robbins dito. Hindi ko alam kung bakit. Third order. So habang kinukuha ko to, nating si ate sa tattoo ko. So hindi pa rin, marami nang may tattoo dito, pero hindi pa rin na ganun ka-common ang may tattoo dito. Pero marami na rin tao na may tattoo. Tapos maraming establishment na hindi mo mapapasok. Halimbawa, onsen. Pagka taglamig, syempre gusto mo magpainit kasi malamig. Yung mga onsen, hot spring, merong pwedeng may tattoo. Pero pipiliin mo, hahanap ka talaga. Pero normally bawal. Pwede naman, kung maliliit lang, bibili ka ng patch. Parang Band-Aid na malaki. Kaya ako, matagal na ako dito sa Japan, hindi pa ako nakakapasok ng hot spring. Hindi lang yun yung mga, meron pang ibang mga establishment like mga swimming pool. Pero sa swimming pool, nadediskartehan ko kasi pwede ako mag-rash guard. Yung naririnig yung tugtog, lagi yung tumutunog pagka alas 5 na. Automatic yan. Kahit sa buong Tokyo, hindi ko lang alam sa mga province. Yung mga nasa province na nanonood sa atin dito sa Japan, shoutout pala sa inyo, nakikita ko yung mga comment nyo. Alam nyo naman, lagi ako nagbabasa. Diyan ba sa inyo, meron ding pag tuwing alas 5 natunog? Kasi wala pa akong napansin eh. Nung pumunta kami sa probinsya, doon sa pinsan ko, parang wala akong napansin na tumunog na gano'n. Pero dito sa Tokyo, kahit nasaan ka, maririnig mo talaga yung tunog na yun. Talagang centralized siya. Kung gusto ko nagbabiyahe ng ganitong season, kasi pwede ako mag-t-shirt. Kasi pag nagbabike ka, di ba? Siyempre, kahit electric bike to, papawisan ka pa din eh. Tapos syempre akyat baba ng hagdan, ganyan. So papawisan ka. Pero pagka ganito yung season, naka-t-shirt ka, di ka papawisan. Pag summer yan, dyan ako bihira bumiyahe kasi kahit gabi na. Tapos akyat baba ka ng hagdan. Grabe talaga yung pawis mo. Medyo padilim na pala, no? Hindi ko lang alam, baka maliwanag dyan sa shot. Nga pala, marami rin bumabati na maganda yung quality ng video. Bukod kasi sa, maganda naman yung quality na itong Action 5 Pro. Teka lang, liko pala tayo. Lubak. Bihira to. Okay. Ito nakikita nyo. Ayan, yan. May mga net. Tapos may parking sa baba. Ayan, may mga net. Ako ko rinig sa natin baseball. Yung papalo ka lang. Yung mapapanood mo sa mga K-drama. Yung papalo ka ng merong machine, nagluluwa ng bola. Tapos ikaw papalo ko lang ng papalo. Pero sa mga K-drama, makikita mo yun na pagka masama yung loob nila, may pinagdadaanan sila. Nagre-rent sila ng ganun para palo sila ng palo ng bola. Pero alam nyo, hindi ko napansin. Dito sa Japan, halos pare-parehas yung bahay. Unang-una sa color. Hindi sila gumagamit ng matingkad na kulay. Panoorin ko, napanood niya yung ibang mga nauna nating video. Yun, walang loud color. Pansinin nyo mula ngayon kung hindi ko napansin nung una. Ayan, brown. Dito tayo.
brown, may pagka green, mint green, tapos white, tapos mocha. Puro ganyang kulay yung makikita mo. Nako po, ito na yung sinasabi ko na ayoko. Hindi ko na check kanina. Dito tayo nakapunta. Ang laki nito eh. O at least mabivisual na natin yung sinasabi ko sa inyong ayokong kondo. Kaya lang, tawid na muna tayo. Ayan o, ang laki niyan o. Ang laki niyan. Tapos teka lang, saan ako pwede mag-park? Doon siguro. May ABC. Teka lang, ito yung sinasabi ko na eh. Ang problema, walang letter dito ang ABC. Ano magsisimula umakyat? Tara, pasok na lang tayo. Uba desu. Dito is merong nagmabuting loob sa akin na tanungin kung anong room yung hinahanap ko. Ano ko desu ka? Acha desu ka? あそこじゃなくてね、あそこの階段の下の、そこね、階段の下のところに、またこういうのがあるからそこで押してみて。わかりました。ありがとうございます。Buti na lang may hindi ko makita yung room number niya doon. So hindi doon. Buti na lang nilapitan niya ako. Kaya gusto ko rin dala yung Uber bag ko eh. Malalaman nila na ako taga dito. Dito nga. Teka lang, saan na tayo? Dito. Saan? Saan na yun? Tingnan mo. Hindi pa natin doon may reception. Pwede ako magtanong kung hindi ko talaga makita. Ubos ang oras. Matashimashita. Ito ba? Ito. Hai. Hachini. Kyunara. Arigatou gozaimasu. Yes, okay. Na-deliver natin. Sana makakuha na tayo ng double order na para isang biyahean na lang. Tapos at least nagawa ko na magka-incentives. Then nakuha natin yung goal ngayong araw. Kunin natin to 31 minutes. Okay, so tara, kailangan na natin magbukas ng ilaw. Isa pala yan sa rules dito, no, sa Japan. Kailangan may ilaw ka. Yan ang sisitahin ka talaga ng pulis. Minsan sa red light magpapatay mali siya pa sila hindi ka nakita eh. Pero pagka wala kang ilaw, doon ka talaga sisitahin na habang tumatakbo ka, hahabulin ka talaga ng pulis. Tapos sasabihin na kailangan mo mag-power ng ilaw mo. Hindi, yun ang talaga pinagbabawal dito. Pinapaad. Sige, go na. Sayang din eh. Tapos pagtapos nito, sakto dalawa na to, uwi na tayo. Pasok pa tayo bukas. And meron pala nag-suggest no, na isama ko rin kayo hanggang bahay para makita niya sila Yumi-chan. So sige, sama ko kayo. Para mabilis, mag-highway na tayo. Kesa dun sa bangketa. Ayan, nakikita nga marami nagbabike dun sa bangketa. Dito na tayo. Kasi isang street to na mahaba. Parang naging podcast na rin tong pag-Uber ko eh. Parang hindi na talaga main yung Uber eh. Pero yun, masaya. Kasi pagka hindi ako nagbablog, tapos nag-Uber ako, sarili ko lang kausap ko. Ngayon, camera. Pero parehas pa rin. Pag may nakakita mga tao, weird pa rin. Kasi diba, nag-Uber ka, nagsasalita ka mag-isa. Then ang dami pumapasok ng mga ideya sa isip ko. Yung mga gusto ko ikwento, masaya ako. At dito na ilalabas ko yung mga gusto ko ikwento. Tapos lagi ako nagbabasa ng comments. Na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko yung nag-share din ng story. Kasi, alam nyo ba, syempre dito paulit-ulit na lang yung araw-araw ko eh. So gawa ng pagbabasa ko ng comment, pagtingin-tingin kung paano yung buhay ng mga delivery rider sa Pinas. Saludo ako sa inyo, mga nanonood dito sa atin. Kasi syempre mas doble hirap dyan compare dito sa Japan. So talagang matsatsaga kayo. Pagka meron ka kasing kausap na tao, parang sila yung extension ng awareness mo sa mundo. Alam mo yun? Kasi pag araw-araw, paulit-ulit na yung cycle ng buhay mo. Tulad sa akin, pasok ako ng trabaho, pasyal kami sa ganito, sa ganyan. Tapos, eto, nag-Uber. So, yan yung araw-araw ko, paulit-ulit na lang yan. Pero dahil sa pagbabasa ko ng comment, nagkakaroon ng extension yung kaalaman at awareness ko sa Pilipinas, sa mundo. Ano kaya itong pick-up na to? Di ko pala natingnan kung anong store. Dahil nagbabike ko. Nasa isang side lahat. Ayun, gumilid naman. Dito, busy area din to. Ano, daanan na yata natin to eh. Nakadaan na tayo dito. Kanina pala. Dito pala. Ito pala tayo nag-pick up kanina. Mas maganda kasi siya sa gabi. Maganda tingnan. Sakto pala yung biyahe natin ngayon kasi may mga tao na gusto makita yung night time. So, ito na yun.
So, halo. Daytime, nighttime. First time ko magpipick up dito. May Starbucks pala. Starbucks? Saan yung Starbucks? Simasen. Ito, Starbucksって中にあります？ちょっとわからない。あ、わからないです。すいません。でも、どこに止まっていいですか、自転車？コンビニ前でいいね。ありがとうございます。Iwan na lang rin natin yung bag natin dito. Para hindi pa kailaman yung bike natin. Baka may illegal parking tayo. At pala dinala ko yung bag ko. 3 pala yung dadali natin. Ikat pa ulit tayo. Pero sana maganda yung pagkakagawa nila sa pang take out. Sumimasen. Uber desu. Ito, 11B 05です。あと 1AAD3 です。あと E87D8 です。最初の 11B05 が1袋。はい。2袋。はい。Ito na. Dala na natin. Pero maganda naman yung packaging na. So naka-paper bag naman siya na maayos. Okay, so nandito pa yung bag natin. Puno yung bag natin, pero nagkasya naman. Kung dinagdagan pa to ni Uber, saan ko palalagay? Wala pa naman basket yung bike natin. Only tayo makakauwi ngayon na. Re-ready ko na pala yung una nating dadalhin. Lagay ko na sa ibabaw. Ito yung kailangan natin ingatan na order, puro kape. Isa. Okay, una nating gagawin. First deliver natin 4 minutes away lang. Malapit lang naman. Una nating gagawin, kailangan natin lumabas sa street na to. Kasi hindi tayo makatakbo ng maayos sa dami ng ano. Maliko na tayo dito sa ano, Eskinita. May mga pasaway na bata doon pero blur ko na lang kung kita ng camera. Mga nag-DOC tsaka nagbe-vape. Bawal dito yan sa Japan, pati alak. Ang pwede uminom dito, 21 years old pataas. Ang liliit pa nun. Well, ganun talaga. Mga kabataan, mga pasaway. Ganyan din ako ng bata. Gagawin natin ngayon, tatapusin lang natin itong 3 order na to, uwi na tayo. Pero di ko alam kung anong oras tayo matatapos ha. Oras natin ngayon is 5:43. Ang cute nila ate, nakakimono. Dami rin tao dito, holiday kasi. Okay, nakalampas na tayo sa mataong lugar. Ito ano na, okay na, smooth na tayo makakatakbo. So nandito na tayo. Ang problema yung pin, nasa gitna ng kalsada. So kailangan ko hanapin yung pangalan ng building. Ito na, kita ko na. So iwan na natin yung bag natin dyan. So ito lang. Doorbell tayo. Uber desu. May sasakyan dito. Hindi ko alam kung magpa-park siya dito, pero wala naman sinasabi. Hindi naman ako binubusinahan. Let's go. Next order natin. Let's go. 4 minutes away lang. Magkakalapit lang naman. Kaya siguro sinabay-sabay na. Nakakapagod lang, akit baba ng hagdan. Pero magandang exercise naman yun. Mas lalo nung bago-bago lang ako bumabiyahe ng Uber. Grabe hingal ko niyan pag akit baba ng hagdan. Pero habang tumatagal, lagi mo siyang ginagawa. Bumi-basic na yan. Ngayon medyo mas tumitibay na tayo. Hihingalin ako pag mga nasa 3rd floor na. Mga ganun. So yun lang maganda. Parang tataas yung stamina mo or cardio. Alin ba doon? Habang tumatagal na akit baba ng hagdan, bike ng bike. Diba? Kumita na tayo. May exercise pa. Doon tayo pupunta, kaso lang walang tawiran. Diretso muna tayo doon sa may pedestrian lane. Yung sunod natin meet at the door din. Okay, so nandito na tayo. Uber desu.
sumabay sa akin yung lalaki. Ganun lang, abot lang tayo. Delivered na natin yung number 2. Isa na lang. Oh, asan ako? Hey. Hey. Nag-elevator ako kanina eh. Ano ba sinasabi ko eh. Pero okay lang. Napunta tayo sa exit. Fire exit yung nadaanan ko. Nag-elevator nga pala tayo. Okay, nandito pa yung bike natin. So last order na, makakauwi na tayo. Navigate natin. 3 minutes away. Not bad, di ba? Parang yung dalawang order, parehas 4 minutes. Ito naman, 3 minutes away. Kakalapit lang, tapos isang pick up. Let's go. Ako nang umupo dun eh. Pero ang sarap bumiyahe ngayon dahil nga presko. Presko yung hangin. Ay, wala akong ilaw. Pagmuto ako mag-ilaw. Bahay yung dadalhan natin. Dito ako nahihirapan pagkabahay. So, medyo mahirapan pa tayo konti dito sa last deliver natin Hi, onegaishimasu. Tama, dito nga. Uba desu. Tanon de nai desu ka? Machigaimashita. Sumimasen. Hai, machigaimashita. Hai, sumimasen. Okay, so hanap-hanap na naman tayo kasi hindi ko mali na naman yata yung pin. Alright, so sa phone na lang tayo nagre-record, no? At uuwi na tayo. Medyo natagalan talaga ako hanapin yung bahay. Ang layo sa pin. Wala siya sa mismong kalsada. Papasok ka pa sa loob. Tapos yun, nag-chat na lang ako dun sa customer. And pinalabas ko na lang siya. So hindi ko na nga lang na-record yung usapan namin, no? Nung nakita ko siya, pinalabas ko sa kalsada, pinakita ko sa kanya yung pin. Kasi nalobat na tong camera natin. So ang gagawin ko ngayon, uwi na tayo. Then pakita ko sa inyo kung magkano kinita natin ngayong araw at kung nakailang trips tayo. Hello, Yukito-kun. So ayan, nandito na tayo sa bahay. Ayan, kumakain na sila. Yukito-kun, hi shite. Hi. Hi. Gohan tabitu. Gohan? Oishii? Oishii. Diyan, kain ka na. Diyan, tabite. Tabite. Yeah. Nakaipay? Ipay. Ipay na. Alright, so yun, nakaupo na tayo, no? At kinita natin ngayong araw na to, for 6 trips, 3,470. Kung may narinig kayo maingay na laruan, si Yukito yun. Ang kulit eh. Hindi ka ito. Ngawa kasi siya laruan. Hi. Oh. Sorry, keste. Keste. Patay mo muna yan. Pumipito pa. So, 2 hours and 33 minutes akong naka-online. Palagay ko, 2 hours lang talaga dapat to or 2 hours 10 minutes. Sobrang natagalan ako dun sa last deliver natin. Kasi yun nga, nahirapan ako maghanap talaga ng address nila. And gabi na, ang hirap, nilalapitan ko talaga yung bawat bahay. Tinitingnan ko yung number, yung ganon, yung pangalan. Kaya natagalan ako. So, sa peso is 1,328 pesos ang kinita natin for 2 hours and 33 minutes. So, next time, kailangan ko pala magdala ng extra battery para doon sa camera natin kasi nga nalobat ako. So, promote ko lang ulit yung Tokyo Talks shirt natin. So, yung pinaka-design niya, ayan, meron tayong Tokyo Talks dyan. Meron tao sa gitna. O, ikaw muna. Sige, pakita kita. O, hi, Yukito. O, kay Yukito, ito. Siya rin daw kasi. O, hi. O, sige na, alis ka na. O, mate. So, yun. Ang gulo na kasi ni Yukito eh. Nagsasalita na siya ng gugulo na eh. Dito sa bandang baba, meron tayong tao dyan na nagsisail sa tubig and meron 2 island dito. Isang island represent ng Pilipinas. Isang island na represent is Japan naman. Makikita nyo yun dyan, yung mismong design. Merong kubo. Dito naman is merong pagoda. Then, meron ding Torii Gate.
Tapos palm tree naman dito sa Pinas. Tapos yung simplified design niya is nandito sa harap. Ayan, ganun din. Makita nyo, meron tayong dalawang line sa baba, dalawang island yan, then pinag-mix na natin sa ibabaw dahil magkasama na siya. Yan ang design ng t-shirt natin. So, para sa mga interesado, message nyo lang yung Facebook page natin, Tokyo Talks with James, nasa description box or nasa pin comment. Meron link doon. Pag pinress niyo yan, diretso message na yan doon sa FB page namin. So, yun lang. At nagkakalaga siya ng 700 peso plus shipping fee. May message naman kayo or reply naman kayo ng admin natin dyan sa Facebook page. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood, no? At sana na-enjoy nyo to. Feeling ko naging mahaba tong video na to kasi marami tayong mga pinagdaanan ngayong araw. And kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Bye!